na ba yung Dubai, Dubai, Dubai? Dinudo muna bago nag-goodbye? Ay, may pa-welcome pa, be. Ang ganda. Grabe, tinapos ang laban. Uy, o syempre, bago kami mag-landing dyan, mag-take off muna kami dito sa Saudi. Sinawsaw muna bago dinidi. At sa pagpapatuloy ng ikatlong bahagi ng aking journey to the Philippines, pasado alas 4 na ng madaling araw nung umalis kami dito sa may Dammam International Airport. Bale, 2 oras yung biyahe papuntang Dubai. Nung naging stable na sa area yung aeroplano, nag-serve na agad sila ng pagkain. Kasi nga, saglitan lang yung biyahe para di kami maabutan ng paglanding. Gaya ng sabi ko, pangatlong airline na nasakyan ko itong Emirates. Nakapagpal at Saudiya na ako, pero dito ko lang sa kanila naranasang gumamit ng kutsara at tinidor na bakal. Sa iba kasi puro plastic, parang kaibigan mo. Doon ko na rin napagtanto na isa siguro ito sa mga dahilan kung bakit 35 kg lang yung allowed nila sa bagahe, hindi 46. Mabigat na daw kasi yung dala nilang bakal na kutsara, tinidor at bread knife. Kaya kami na lang yung pinag-adjust. Charot. Merienda lang tong pinakain nila sa amin kasi nga mabilisan lang yung biyahe. So walang ulam, walang kanin. Pero wag ka, naloka ako sa pinamerienda nila, B. Bukod sa tinapay na may cheese at lab na napalaman, may kasama pang brisaula. Ito yung para bang dried meat. Paninda ko kasi ito guys sa Saudi. Ang mahal nito, Diyos ko, abot 400 isang kilo. Ang isang slice niyan kapag medyo makapal-kapal, abot na ng 10 reals. 2 slice pa naman yung sinerve. Pero hindi siya ganun kasarap ha, mahal lang. Maalat siya na para kang kumakain lang ng hilaw na karne na ginawang tapa, ganun. May kasama ding olives at saka juice at tubig na hindi man lang umabot sa pantog ko. Bale, alas 6 na ng umaga ang dating namin sa Dubai. Kaya, hayan, maliwanag na. Nito na lang din ako nakapag-window seat na kita ko talaga yung tanawin sa umaga. Kaya isa sa mga napansin ko kung saan naging inosente ako, yung kita mo pala yung ibang mga eroplano na nadaan, no? Buti hindi sila nagbabanggaan. Ayun, o yung mga puti-puti dyan. Parang may traffic din ganun. Tapos meron pa yan sa ibaba, guys, na akala mo para siyang barko sa ilalim nyo. Yung pala eroplano din. Tapos, mainit din pala kapag tumatama yung sikat ng araw sa bintana. Kaya, di ko na rin nagamit yung jacket ko. Maya ay nagsilitawan na rin yung mga land area ng United Arab Emirates. Di ko pa kasi sure kung Dubai na to So, tinitukan ko to ng maigi ng camera ko kasi umaasa ako na baka madaanan namin yung Palm City ba yun? Ano ba yun? Palm Jumeirah. Yun bang man-made city na hugis palm tree? Tama ba? Lagi ko yung nakikita sa mga nagpo-post ng overlooking view ng Dubai. Pero di ko man alam kung madadaanan namin ha. Kaya first time ko lang mag-stop over dito ba? Nag-ready lang ba baka sakali? Kaso, wala man akong nadaanan. Uy! Nag-assume lang ang bakla, Diyos ko. Pero at least, nakabawi naman guys. Kasi nung palanding na kami, buti na lang di ko pinatay yung camera ko. Ayan ang ganda, Diyos ko. May nakasulat pa talagang welcome to Dubai. Bye, bye. Ayan diba? Nakuhanan ko siya. Kaya dapat, laging naka-ready yung camera nyo tuwing landing at take off. Kasi andyan yung mga magagandang shots. So, heto na. Palanding na po kami. Up, 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 up. Ayan na yung gulong. Ilalapag na. Up. Akuungak sika. Makakuung pala yun pag landing na yung aeroplano, So, dahil nga sa feeling VIP ako, paglapag pa lang ng aeroplano, tumayo na ako agad para sabihan yung flight attendant na i-ready na yung red carpet na dadaanan ko. Kaya ayan itinawag na niya agad, diba? Ayan, nabidyohan kitang tumatawag na content patuloy. Char lang guys ha. Ayun pala si Marvin yung isa kong kasabayan magbakasyon. Si Kuya Rudy naman di ko na mahagilap kung nasaan. Medyo matagal yung paglabas namin, hindi siya dire-diretso kasi may shuttle na maghahatid papasok sa loob ng airport. Hindi yung paglabas mong eroplano airport na agad. Diyos ko, 3 minutes na yung vlog ko di pa ako nakakalabas ng eroplano. Ay, madam, pakibilisan po bumaba. Baka matapakan ko yung damit mo. Masubsob ka talaga dyan, problema ko pa. Charot. Nakasakay na ako sa bus na maghahatid sa amin para makapasok doon sa mismong airport na. Di ba pwedeng diretsong Pangasinan na ito? Uy, may mga nakatayong babae dyan pero di ko pinaupo. Bakit ba? Pareho lang tayong pagod. Uy, ngayon andito na kami. May nakasulat na connections at arrivals baggage claim pero doon ako sa may connection para may pa-check na agad yung dala kong hand carry. Tapos dadaan sa sensor, tatanggalin yung belt, ganon. Kasi wala man sinabi sa amin sa Dammam na kunin yung bagahe dito, diba? Tapos nakalagay naman doon sa sticker ng luggage na Manila. So sa Manila mo na kukunin yung luggage mo, ganon. Bali may nakita akong staff ng Emirates. Pagkatapos ko doon sa may sensor, tinanong ko yung boarding pass ko, bakit standby yung nakasulat. Sabi niya, scan ko daw dito sa may machine yung passport tsaka boarding pass para issuehan ako ng panibagong boarding pass. Kaya ayan, may bago na akong boarding pass na may seat number na. Sa may gate B31 kami dadaan, papasok sa eroplano. Kaya ang layo pa ng nilakad namin kasi sa may bandang dulo na pala yun. Para na rin naming binaybay yung buong airport, Diyos ko. Ang bigat, panong dala ko na paper bag. Nangawit talaga yung kamay ko dito, uy. Kaya
Kaya dito ko na rin napagtanto na sobrang lawak talaga ng airport nila dito sa Dubai. So, heto na po ang International Airport ng Dubai, kung saan maraming naka-experience ng dinudumuna sa kanag-goodbye. Nagpaalam, iniwan. Kaya siya tinawag na Dubai. Charot. Ang daming pasahero, Diyos ko. 9 a.m. yung flight namin patungong Philippines. 6 a.m. lumapag yung eroplano dito. Kaya 3 hours lamang yung interval para sa susunod naming flight. At naubos na rin namin yung halos 2 oras mula sa paglabas ng eroplano, pagpila-pila, ganyan. Kaya nung pagdating namin dito sa may gate B31, konting oras na lang din aantayin namin. Kaya hindi na kami nakapaglibot-libot pa. Maya't maya, ayan, nagsitayuan na sa pila. Sobrang haba nito, Diyos ko. Para iscan na nila yung boarding pass namin at pumasok dito sa may gate B31, pero hindi pa papasok doon sa mismong eroplano. May antayan pa pala ulit dito sa mismong loob ng gate. Akala ko yun na yun nung nag-aantay kami sa labas kanina. Hindi pa pala. Ibang waiting area pala yun. Tapos mayat maya, tinawag na ulit para sumakay na sa loob ng eroplano. Pila-pila na naman. By seat letter nga lang, hindi number ha. Ito pala yung tambutso ng sasakyan naming eroplano. Hindi ka pwedeng tumapat dyan kasi kapag pinaandar yan, mahihigop ka. Tapos kapag FA ka, dapat attentive ka sa pagtulong. Kaya ayan, tinulungan niya yung matandang pasahero. Diba? Matulungin yarn. Ba't parang pareho lang yung itsura ng FA nila doon sa nauna kong sinakyan? Ano? At ayan, nakaupo na ako. Ewan ko ba kung maswerte akong matatawag dito sa may upuan ko kasi kami yung pinakahuling pumasok pero mamaya kami din yung unang lalabas. Kasi nasa may pinakabungad kami. Nasa likuran lang kami ng business class. Ayan naman na yung mga pasahero. Punuan na ngayon itong aeroplano. Tas puro Pilipino na halos. Kaso ni isa, wala man nakakilala sa akin. Uy! Nagtataka nga lang ako kasi ang aga-aga pa. Pero bakit may nakikita na akong half moon? Ay, si Kuya Rudy pala ito. Ayaw mo kasi akong palipatin dyan sa window seat Ayan, na-okray ka tuloy. So, take off na kami Di ko na masyadong ipapakita itong loob. Halos pareho lang naman doon sa nauna. Ayan pala yung itsura sa labas ng International Airport ng Dubai. Ang ganda, diba? Hala, pabilis na ng pabilis yung tambutso, baka may mahigop siya na ibon. Kawawa naman. Ang ganda talaga ng overlooking view ng Dubai, no? Ano Kuya Rudy ang iniisip mo dyan? Mahal ka nun, wag ka mag-alala. Natulog muna ako kasi 24 hours na po akong gising. Tapos ginising ako ng FA para kumain. Masarap naman yung pagkain nila, pero syempre iba pa rin talaga sa Pal Guys. Pagdating sa food, mas madami kasi silang sineserve doon at mas masarap. Tulog ulit ako, tapos paggising ko nasa may bandang China na yata kami. Maliwanag pa rin, di pa kami inaabutan ng gabi. Tapos kain ulit while watching movie. Tapos time check sa labas, ayan, mansirungat na. Hanggang sa tuluyan ng gumabi, tapos kumikidlat-kidlat pa. Nagkaroon ng turbulence kaya hindi kami pwedeng tumayo. Di tuloy ako makapag-CR. Hanggang sa makarating na kami sa Pilipinas. Sa may bandang Cordillera na yata ito. Tapos ito na, malapit na kami sa Metro Manila. Ayan yung overlooking view. Sulitin ko na yung pag-video kasi minsan lang naman ako papalapit sa window seat. Hanggang sa tuluyan na kaming mag-landing. Ayan na, ayan na, ayan na. Anong highway kaya ito guys? Bikutan to siguro At nung paglapag ng gulong ng eroplano, ayan, nakueng na naman ako. Paglabas ko ng eroplano, niready ko na agad yung screenshot ng e-travel ko. Kaso, hindi naman in-scan May nagtatanong lang kung may ganito ka ba, ganun, tas kung meron, dito ka daan. Ganun lang, tapos diretso ka na agad sa immigration. Passport tsaka boarding pass lang ipapakita sa immigration ha, hindi na yung e-travel. Sobrang haba din ng pila dito, Parang ayaw mo nang umuwi pag nakita mo, Diyos ko. Pero in fairness, na-impress ako sa ginawa nila ha. Nagbukas kasi sila ng ibang counter na may staff na nagtatatak ng passport. Bukod pa dun sa may machine na maraming nakapila. Tapos ang bilis lang nila. Mas matagal pa nga minsan yung pasahero mag-abot ng passport niya. Di na kami inabot ng 30 minutes dito. Kaya thankful ako. So hindi pa ako nagsusugarcoat ha. Pag nagandahan naman talaga ako sa serbisyo, ipipraise ko yan. Pero nung pagdating ko na dito sa may kuhanan ng luggage, dito na ako nang gigil talaga. Walang makuhanan ng trolley. Diyos ko, nagkakaubusan daw. Tapos nung tinanong ko pa yung staff kung saan pwede makakuha, alam nyo kung anong sabi? Nag-aantay lang din daw sila na may dumating. Ano yun, in-order nyo lang sa Shopee yung trolley tapos na-delay? Tapos alam nyo, may nakita akong matanda dyan na naghahanap ng trolley. Tinanong yung staff, alam nyo, pinagpasapasahan lang nila siya. Hindi ka naman pwedeng lumabas para kumuha kasi ayaw nila. Kaya ang ginawa namin, ako nagbantay nung hand carry ni Kuya Rudy tapos siya ang pinalabas ko. Nakalabas naman siya pero pagbalik, wala din nakuha. 2 beses pa yan lumabas ha. Kailangan ko kasi talaga guys ng trolley kasi yung isang maleta ko, sira yung gulong. Kaso inabot na kami ng halos 2 oras dito. Wala talagang bakanting trolley na dumating. Isa din kasi itong paglabas ng maleta namin na ang tagal-tagal, Diyos ko. Kala ko kung naiwan na sa Dubai. So ayun, nakuha ko yung 2 maleta ko na walang trolley. Hila-hila ko hanggang makalabas. Bago
ako tuloy lumabas ng airport, naghanap muna ako ng ATM para mag-withdraw ng Philippine money. Kaya thank you BDO Kabayan Savings. So no, andito na kami sa may bay, yung sakayan ng taxi at antayan ng mga sundo. Dito na rin ako nakakuha ng trolley. So dahil nga sa masama ang ugali kong tao, wala ako masyadong kaibigan. May sumundo sa aking mag-asawa mula dito sa airport para ihatid ako sa terminal ng bus pauwing Pangasinan. Kaya ayun, nakasave na naman ako ng pamasahe sa taxi. At wag ka, pinakain pa nila ako ng dinner dito sa may Chowking sa tabi ng Baclaran Church. Magsisimba pa sana ako kaso naalala ko, born again na pala ako. Ay, ayan, nakita tuloy si JM de Guzman na sumundo sa akin. Maraming salamat po sa nagsundo sa akin. Hanggang sa hinatid na nila ako sa terminal ng bus pauwing San Carlos City, Pangasinan. Abangan nyo na lang sa part 4 yung aking biyahe pauwing Pangasinan. Yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Muli ito po ang inyong Happy Phil Oliver Castro na nagsasabing no to toxicity, let's make people happy. Mas maganda ang tanawin nitong susunod, B.